Kumusta kayo mga kaluts? Ito umagang umaga, nakita ko kasi yung nakaraan yung tinanim natin dalandan 3 years ago dito. So kasi na ano siya, nasakupan siya ng mangga kaya hindi gaanong lumaki. Pero nung una nagano siya, nagbunga na ng mga iilan. Pero dahil natakpan siya ng mangga, hindi gaanong masenso. Kaya ngayon, nung dumating ako ng galing bakasyon, tinanggal ko yung sanga ng mangga para makahinga siya. Ito yung dalandan. Ito binili ko to sa bayan. Ng mga nagtitinda sa pwesto pag Sabado. Ang laki ng ano na pinagbago. Kasi nung dumating ako medyo palanta na siya tapos wala pa yung mga bulaklak ngayon. Pinutulan ko. Yan, ginupitan ko yung mga sanga para mas sanga pa siya ng marami. Yan, may mga bulaklak na rin. Nung dumating ako walang mga bulaklak yan. So sana matuloy yan. Ito, ayun. Dalandan to eh. So yan, ang kapal na ng ano. So ito, naisipan ko ngayon mag-crafting o grafted na pagtatanim. Kasi sayang naman kung baka sakaling magpagawa ng bahay dito tapos mahukay lang siya. Sayang naman, di ba? Kaya ngayon ito, gumawa ako ng ano. Ito, nakaisa na ako. Ang ginawa ko lang ito, binalatan ko. Yan kung gusto niyo gumawa ng ring ganito, mas simple rin to. Kasi kumuha ko ng maliit na bote ng mineral. Yan bote ng mineral tapos pinutol ko lang sa dulo. Hiniwa ko pala tapos nilagyan ng butas ng konti dito para sa sanga yan. Tapos mamaya ipapasok ko na lang tapos itatali. Gaya nitong ginawa natin sa isa. So matagal din to ang pag-ano dahil more than 2 months. Yung iba 1 month daw pero I think so hindi ganoon kabilis magkaroon ng ugat. Kasi pag daw pag nagkaroon na ng ibang parang kulay yung dahon, pwede na siyang ilipat. Ito. Oh. So ito rin di ko pa rin nagturo sa mga Afrikano. Pero on the future, ituturo natin. So ito yung mangga kasi na nakano. Tapos may sili sa baba. Lalaki ng dahon. Ito masarap sa tinola kaso wala siyang bunga pa. Ang dami rin malunggay dito. Ang baba. Kasi pinagpuputol. Tapos nagkadahon dito sa baba. So, sana matuloy yung mga nito. Tapos sinasabuyan ko siya ng detergent or liquid soap para yung mga naninira sa kanyang dahon sa mga bulaklak ay matuloy. So ito. Tapos tinambakan ko pala ng pinagsigaan itong puno niya para naman gumanda-ganda kasi nakaraan na medyo nakahukay ng konti tapos ngayon makakuha siya ng vitamins hindi lang naman dahil sa abono. Yan natural na abono yung masisip-sip niya. Kaya ngayon nakikita ko talaga yung kaibahan niya, nabilad pa. So ganun talaga yung paghahalaman. May kailangan na bibilad siya, may tamang nutrients ng lupa, tapos yung mga protection sa mga insekto. So yan lang yan. Simple lang gawin. Kung gusto yung bote, sukatin nyo lang. Tapos balatan nyo hanggang makita nyo yung pinaka parang puti ng sanga kahit sa ibang halaman. Tapos ipapasok lang siya rito. Then itatali lang. Ganun lang kasimple. Ayan, naitali na natin. Okay, nakadalawa tayo. Siguro within 2 months, wala na tayo dito. Nasa Africa na tayo. Ibibiling ko na lang kay Madam Kalut para ipalipat niya kung siya o may mautusan. Sayang naman para at least sa pagbalik ulit ng vacation, may tanim na natin kung saan natin pwedeng itanim talaga sa may malawak na lugar. Kaya kinukolekt natin. Ito ngayon yung update natin sa mga dinala natin na halaman from Africa. Pero siguro itong palmiste wala na siyang pag-asang tumubo pa kasi nagano na siya eh. So ang palmiste rin kasi matagal din magbunga, parang days din, di ba? So okay lang din kasi malaki din yung space nito. Buti itong saging natin, ito. Tumutubo na siya. Akala ko nakaraan hindi natutubo. Pero ito, hindi ko lang alam to kung ito parang nagkaroon ng pudya. Pero buhay pa naman tong isa. So hindi naman tayo masisero dyan. Tapos ito yung dwarf, nakapagpunla na rin tayo. Tapos may mga ligaw na ampalaya na tumubo dito. Mga hinagis na ata ng mga buto rito. Tapos ito, maganda na yung
maganda na yung kinapal nung talbos ng ubas. Kasi ito yung nakapaglipat ako nakaraan, no? Ito yan. So yan, dito natin na pararamihin, tapos papasa nga tayo. And then yung atis din, no? Dami rin bunga na itong atis. Nakaraan kasi dati marami dito sa may ginawang bahay. So ang dami. Hindi dito pala nagpunla ako kasi hindi naman na pwede pang ito taniman, kasi ang inisip ko kung tataniman natin to, kasi di ba masasayang lang, kasi kung bibili tayo ng mga magandang halaman tapos pipinturahan, magtatalsikan ng pintura, and then magiging sagabal sa pagpipintura. Kaya naisipan ko na lang punlan, kaso hindi tumubo yung Russell plants na uzay na tinatawag sa Africa. And then dito meron tayong lettuce din. Hindi ko lang kung expired na, bakit hindi rin tumubo. Pero sa Africa may mga ilang tumubo na kasi tira ko yun na tinanim doon, tapos sinubukan ko ngayon dito. So yun lang ang update natin ngayon so nalalapit na naman yung ating pagbalik ng Africa. Ito yung mga papaya pala, still marami na kami nakuha rito. Yan, may hinog na naman. Ang ganda lang hinog ng mga papaya from Africa na hindi dwarf yung nakarandala ko, pero itong mga pinula ko dito dwarf. Tapos yung rin, hindi pa rin tumubo, parang pinaka orange ng sa taas. Hindi ko alam kung matagal or hindi natutubo. So ganun talaga, may mga hindi tutubo, may mga tutubo. So hindi rin natin kasi hawak yan, kasi di ba hindi rin natin masabi, kasi depende sa lupa, depende rin sa klima, depende rin kung sisirot yung kanila, tutubo yung kanilang pinakabini. Kaya mga kaluts, yan ingat lang kayo lagi, then panoorin lang lagi and like and comments natin si Kalutong Pinoy lagi sa kanyang mga pagtatanim at ibang adventures dito sa Pilipinas and Africa. Kaya see you next time mga kalut.